mga aralin sa video na ito ay una, kilalanin natin ang mga tauhan sa dula na pinamagatang sa pula sa puti. Ikalawa, basahin natin ang buod ng dula na sinulat ni Francisco Soc Rodrigo na pinamagatang sa pula sa puti. Ikatlo, mga mahahalagang aral at mensahe ng dula sa mga mambabasa. Narito na ang mga tauhan sa dula. Una, si Kulas. Siya ay karaniwang mamamayan. May kahinaan ang paninindigan sa tukso ng sabong, ngunit may mabuting puso. Madali siyang maapektuhan ng kanyang paligid, kaya madaling nadadala sa bisyo. Mahal niya ang kanyang asawang si Siling. Ikalawa, Siling. Siya ang asawa ni Kulas. May matibay na prinsipyo, labis ang pagkadismaya sa pagsusugal ni Kulas. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa, kumakatawan sa moralidad, katwiran at responsibilidad sa pamilya. Siya ang tinig ng katinuan sa dula. Ikatlo, si Castor. Siya ang tusong kaibigan ni Kulas. Naghikayat sa kanya na magpatuloy sa pagsasabong nito upang makabawi. Siya rin ang nagturo ng pandaraya kay Kulas upang matiyak ang panalo. Ang kanyang katauhan ay kumakatawan sa impluwensyang masama sa lipunan, ang tukso. Ito ang puwersang nagtutulak sa tao palayo sa tama. Ikaapat, Sioning. Siya ang kaibigan ni Siling. Hingahan niya at kasakasama sa ibang bagay. Ikalima, si Teban. Siya ang pinagkakatiwalaang katulong ni Kulas at Siling. Siya rin ang inutusan ni Siling upang tumaya sa kalabang manok ni Kulas. Narito na ang ikalawang bahagi ng ating aralin. Basahin natin at unawain ang salaysay ng kwento ng dulang sa pula sa puti na isinulat ni Francisco Soc Rodrigo. Ang dula ay umiikot sa mag-asawang Kulas at Siling na naninirahan sa isang tahanang malapit sa sabungan, isang lugar na nagsisilbing simbolo ng tukso at kapahamakan sa kanilang buhay mag-asawa. Si Kulas ay isang karaniwang Pilipinong nahuhumaling sa sabong at hindi matawagang masama ang intensyon. Ngunit labis ang kanyang paniniwala sa swerte, panaginip at bagong sistema. Samantala, si Siling ay isang masipag, matyaga, ngunit pagod at nababahala ng may bahay na unti-unting nasasaksihan kung paano nilalamon ng bisyo ang kanilang kabuhayan. Nagsimula ang dula sa pag-uusap ni Kulas at Siling isang umaga. Kumustahan lamang sana. Ngunit agad na nahalata ni Siling na mas inaalala ni Kulas ang kanyang tinali, ang manok niyang panabong kaysa sa kanya. Nagsiselos si Siling sapagkat para bang mas mahal pa ni Kulas ang manok kaysa sa sariling asawa. Pinapaliwanag naman ni Kulas na inaasikaso niya ang mga manok dahil sila raw ang magdadala ng pera o grasya sa kanilang buhay. Ngunit si Siling pagod na sa salitang grasya sapagkat madalas naman ay disgrasya ang nangyayari. Talo ng talo si Kulas sa sabong. Ipinapaalala niya ang mga pagkatalo at pangako ng asawa na dati nang nangyari. Sagot ni Kulas, nagbago na raw siya. Marami na raw siyang natutunan tungkol sa bagong sistema ng sabong at ngayong araw ay tiyak na mananalo na sila. Ipinagtanggol ni Kulas ang kanyang paniniwala gamit ang panaginip. May kalabaw daw na puti na humahabol sa kanya. Para kay Kulas, nangangahulugan iyon ng pilak o pera. Kaya nanghihingi siya kay Siling ng 5 piso upang ipusta. Ayaw pumayag ni Siling dahil marami nang natatalong pera. Pati panaginip dati ni Kulas tungkol sa ahas at numero 8 ay nagbigay rin ng pagkatalo. Ngunit matigas si Kulas. Ipinangako niyang pinag-aralan niya ngayon ang kaliskis at tenga ng manok kaya siguradong mananalo.
Sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi na makahindi si Siling. Inabot niya kay Kulas ang 5 piso pero pinaalalahanan na ubos na ang kanilang kaunting pinagbilhan ng palay kung sakaling matalo ulit. Ipinangako ni Kulas na iyon na ang huling pustahan. Nagmamadaling umalis si Kulas upang humabol sa susunod na sultada. Paglabas niya ng bahay, nakasalubong niya si Sioning, ang kapitbahay nila. Naiilang na nagpaalam si Kulas at nagkunwaring may ibang pupuntahan. Ngunit halata kay Sioning na nagsisinungaling siya. Dumating si Teban, ang utusang kasama nila sa bahay. Nagtanong si Sioning kung ano raw ang problema at bakit parang may sunog sapagkat ang bilis ng lakad ni Kulas. Sabi ni Siling, mas masahol pa sa sunog. Sasabungan na naman ang asawa niya. Tinawag ni Siling si Teban at ibinigay ang 5 pisong pusta para ihabol kay Kulas. Pagkaabot niya, nagmadali si Teban palabas ng bahay, ngunit nasalubong siya ni Sioning. Nagulat ito nang makita ang perang hawak at napagtantong si Siling mismo ay pumupusta rin. Sa pag-uusap ni Siling at Sioning, ipinaliwanag ni Siling ang totoo. Pumupusta siya sa sabong upang hindi sila mag-away ng asawa. Dahil kapag pinigilan niya si Kulas, madalas ay nag-aaway sila. Ngunit kung siya man ay makisama sa pustahan at suportahan ng kaunti si Kulas, mas nagiging payapa ang pagsasama nila. Aminado si Siling na marami na silang nalulustay na pera dahil sa sabong. Kaya sa halip na puro galit, hinahanap niya ang pinakamahinahong paraan upang hindi na lalo pang lumala ang sitwasyon. Araw-araw ay iniisip niyang baka dumating ang panahong puro asin na lang ang kanilang ulam dahil sa pagkatalo ni Kulas. Dumating si Teban na tuwang-tuwa dahil nanalo siya sa pustahan. Ibinigay niya kay Siling ang napanalunan niyang salapi bago nagmamadaling lumabas. Sumunod, inaya ni Sioning si Siling na kumuha ng sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Habang papaalis sila, dumating si Kulas. Mukhang masama ang loob. Tinanong ni Siling kung bakit tila huli siya sa laban. Ngunit galit na sagot ni Kulas na talagang malas daw siya kahit ang kanyang manok na laging nananalo ay natalo pa sa huling sandali. Nangaral si Siling na sa sugal ay swerte lamang ang puhunan at kung wala ka nito, talo ka talaga. Buong inis na sinabi ni Kulas na isinusumpa na niya ang sabong at hinding-hindi na siya magsasabong muli. Umalis sina Siling at Sioning upang mamili at naiwan si Kulas na sobrang sama ng loob. Dumating si Castor at nagtanong kung kumusta si Kulas. Marahas na ibinunyag ni Kulas ang nangyari. Paano tumalon ang mga manok? Paano nagpalitan ng palo ang kanyang manok at ang kalaban? At paano sa huli ay natalo ang sarili niyang manok ng tamaan ng tari? Nagreklamo si Kulas na tila lagi siyang minala sa sabong. Sinabi naman ni Castor na hindi tamang huminto agad si Kulas sa pagsasabong dahil kung ipagpapatuloy pa niya, maaari pa siyang bumawi sa mga nawalang pera. Ngunit mariing tumanggi si Kulas, lalo lang daw siyang mababaon at masusunod na lang niya ang payo ni Siling na ang sugal ay swerte-swerte lamang. Ipinagyabang ni Castor na siya raw ay hindi natatalo sa sabong. Nagtaka si Kulas sapagkat kilala niya si Castor at madalas daw niyang makita na ang manok nito ay talunan. Doon ibinunyag ni Castor ang kanyang sikreto. Hindi pala siya pumupusta sa sariling manok kundi sa manok ng kalaban. Kaya kahit matalo ang kanyang manok, panalo pa rin siya sa pustahan. Nagulat si Kulas at nagtanong kung paano iyon nagagawa. Sinabi ni Castor na may paraan siya at maaari niya itong ipaliwanag basta pumayag si Kulas na ipakita ang isa sa kanyang mga tinali o mga panabong na manok.
Tinuro ni Castor kay Kulas ang kanyang ginagawa sa manok na panabong. Kumuha ng karayom at tinuro ito sa litid sa paa ng manok. Sinabi nitong hihina ang paa nito at tiyak na matatalo, kaya sa kalabang manok siya palihim na pumupusta. Bagamat magaling na paraan, ika ni Kulas, ngunit nag-alinlangan siya at sinabi kay Castor na ito'y pandaraya. Tumugon naman ito na walang nagkakapera sa sugal at maraming natatalong pera. Gagawin niya lamang ito upang siya'y makabawi. Sinabi pa nitong hindi ito pandaraya dahil gaganti lamang sa pagkatalo. Pagkaraan ng ilang sandali, inaya na ni Castor si Kulas, ngunit sinabi nitong maghihintay muna siya kay Siling na dumating sapagkat nasa asawa ang pitaka. Nang marinig ang tinura ni Kulas, biniro pa siya ni Castor na talunan na sa sabungan ay dehado pa ito sa tahanan. Ngumingiting lumabas na ang kaibigan habang hawak ni Kulas ang manok at ngumingising tinanaw ang papalayong si Castor na nagbilin pang laki-lakihan ang hingin sa asawa na sinang-ayunan naman nito. Ilang sandali pa'y dumating na sina Siling. Nakita nito ang mga panabong ni Kulas. Nagtataka at tila naiinis dahil nagsabi na itong hindi na magsasabong dahil sa pagkatalo noong nakaraan lamang. Lumapit si Kulas sa asawa. Habang hawak ang manok, nakiusap itong muli na bigyan siya ng pantaya sa sabong dahil tiyak daw ang kanyang panalo. Makakabawi na rin sila sa maraming talo. Tumanggi ito at inis na binalingan ng asawa. Tumingin si Siling sa kaibigang si Sioning. Kumindat naman ito sa kanya ng palihim. Naiinis man, tila tinatanggap na ni Siling na hindi ito magpapapigil. Hindi na nag-atubili si Kulas at sinabi niya ang kailangan. 20 piso ang kanyang hinihingi sa asawa. Nagulat ang magkaibigan sa narinig at sa laki ng hinihingi nito. Sa nakita, pilit na kinumbinsi ni Kulas ang asawa dahil tiyak na sila raw ay makakabawi sa pagkakataong ito ng kanilang maraming talo. Pumayag na rin sa huli si Siling sa pangakong hindi na ito kailanman magsasabong at kahuli-hulihang gagawin niya ito. Inabot niya ang pantaya at masayang umalis si Kulas. Madaling tinawag ni Siling si Teban at pinasundan si Kulas. Katulad ng dati, binili niya kay Teban na tumaya sa kalabang manok. Ibinigay ni Siling ang 20 piso na ikinagulat naman ni Teban. Tinanong pa nito si Siling kung iyon lahat ang kailangan niyang itaya. Sinabi nitong itodo na ang pagtaya. Pagkuway, nagmamadaling lumabas na si Teban. Pagkalabas ni Teban ay bumaling siya sa kaibigang si Sioning. Tinanong kung bakit pinanigan pa nito si Kulas na pagbigyan sa hinihinging pantaya. Ani nito, hayaan at huli naman nang magsasabong ito. Muling nabalikan ng dalawa ang pag-uusap tungkol sa pagtaya ni Siling sa kalaban. Pinayuhan ni Sioning ang kaibigan na huwag masyadong malambot ang puso pagdating sa asawang si Kulas. Tularan daw siya nito noong nabalitaan niyang pumupunta sa club ang kanyang asawa. Pinuntahan niya ito roon at minura, kaya hindi na nagawi doon ang asawa kailanman. Ani naman ni Siling, hindi niya kayang gawin iyon. Pinaalala niya rin sa kaibigang si Sioning sa ginawang pananakit ng asawa dulot ng pangyayaring iyon na naging dahilan kung bakit hindi siya makalabas ng ilang araw sa tahanan dahil sa mga pasang tinamo nito. Naulinigan nilang humupa na ang sigawan sa sabungan. Malalaman nila pagdating ni Teban kung sila ba'y nanalo sa pustahan. Pinayuhan naman ni Sioning si Siling na huwag masyado sa pagtitiwala kay Teban tungkol sa pera. Ngunit sinabi ni Siling na tiwala siya kay Teban. Kailangan nga lamang nitong magmadaling umalis pagkarating sa bahay nila upang hindi magpang-abot ni Kulas at baka sila ay mabuko sa kanilang lihim na pagtaya sa kalaban. Pagdating ni Teban,
Binalita nitong natalo sila sa pustahan. Ika naman ni Siling, hindi na bale sapagkat tiyak niyang nanalo naman si Kulas. Sinabi pa ni Sioning na magaan nga ang solusyon ni Siling kung ganito ang mangyayari sapagkat hindi mababawasan ang kanyang pera. Sa kabila nito, naiisip niyang baka lalong mahumaling si Kulas kung mananalo ito. Di nagtagal, dumating na si Kulas at pumasok sa kanilang tahanan. Sinabi nitong napakamalas talaga niya kaya kailanman ay hindi na siya magsasabong. Nahintakutang tinanong ulit ni Siling si Kulas at sinabi nitong siya'y natalo. Ngunit iginiit ni Siling na si Kulas ay nanalo. Nagsisising sinabi ni Kulas na bakit pa siya nakinig kay Castor. Di sana'y nanalo na talaga siya. Nagpatuloy si Siling sa pangungulit kay Kulas na ibalik ang 20 piso. Ngunit wala na ang pera dahil ito'y naipatalong muli sa sabong. Lalong naghinala si Siling na baka may ibang babae na ang kanyang asawa. Ikinagalit naman ito ni Kulas dahil ika niya talagang siya'y natalo sa sabong kanina. Naisip niya si Teban na galing din sa sabungan. Lalong lumakas ang kanyang hinala. Nagliwanag naman ang mukha ni Sioning na baka si Teban ang kumupit sa kwalta. Nagtataka namang nagtanong si Kulas nang malaman niyang galing si Teban sa sabungan. Tinawag ni Siling si Teban at walang kagatol-gatol na sinabing bakit siya nito ninakawan ng pera. Gulantang namang sumagot itong si Teban kung anong pera ang kanyang ninakaw. Dahil sa kaguluhan, si Kulas ay nagtatakang nagtanong kung si Teban ba'y tumaya sa pustahan at kung saan nagnakaw ng pamusta. Ani ni Teban kay Aling Siling. Inakala naman ni Kulas na si Siling ay nawawalan ng 20 piso at si Teban ang kumuha nito. Dahil sa kalituhan at kaguluhan na nagaganap sa pagitan nilang tatlo, ipinaliwanag na ni Siling ang pangyayari. Sinabi niya rin ang dahilan kung bakit niya nagawa ito. Ikinagalit naman ni Kulas ang ginawa ng asawa. Ngunit nilinaw muli ni Siling ang lahat sa kanya. Sa pagkakataong ito, sinabi na rin ni Kulas kung bakit siya natalo sa sabong kahit nanalo ang kanyang manok sa laban. Nalinawan na rin sila na hindi kinuha ni Teban ang perang pantaya, kundi sadyang natalo talaga ito sa pustahan. Pinagtawanan ni Siling ang asawa nang sinabi nitong tumaya sa kalabang manok kaya natalo. Pero talagang nanalo ang kanyang tinali sana. Tinanong ni Kulas kung bakit tumatawa pa itong si Siling gayong talo sila sa pustahan. Ani naman ni Siling dahil natatawa siyang pareho silang natalo ngunit masaya siya dahil iyon na ang huli na si Kulas ay magsasabong. Inaya niya si Teban at Sioning na sa bahay na nila maghapunan. Pinahanda niya na rin ang palayo kay Teban dahil lulutuin niya na ang mga manok ni Kulas. Ating nabasa at naunawaan ang mga pangyayari sa dulang Sa Pula sa Puti na isinulat ni Francisco Soc Rodrigo. Dumako naman tayo sa mahalagang aral at mensahe ng dula sa mga mambabasa. Ano nga ba ang aral na mahihinuha sa dula na ating binasa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang pagsusugal ay hindi libangan lamang. Isa itong mapanirang bisyo na sumisira sa kinabukasan. Hindi lamang pera ang nawawala, kasama ang tiwala, panahon at kapayapaan sa tahanan. Hindi dapat nakabatay ang buhay sa swerte o tsamba, lalo't ang kabuhayan ay pinaghihirapan. Ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa pag-iipon, pagtitipid at pagtatrabaho. Ang panlilinlang ay bumabalik sa mandaraya. Hindi kailanman pinagpapala ang maling paraan. Ito ay moral na paalala para sa mga taong naghahanap ng pera sa mabilisang paraan. Ang mag-asawa ay dapat magtulungan, hindi mag-away sa panahon ng problema. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng pag-unawa at sakripisyo. Si Siling ang
kumakatawan sa pagiging praktikal, masinop at matatag sa gitna ng suliranin. Ang pagkilala at pag-amin sa kamalian ay simula ng pagbangon. Hindi pa huli ang lahat para magbago ang isang tao. Ipinapakita nito ang pag-asang maaari pa ring maituwid ang pagkakamali basta't may kababaang loob. Sa kaso ni Kulas, ang pagpili niya ng sugal ay nagdala ng kahirapan. Ngunit ang huling pinili niyang huminto at iyon ay nagdala ng pag-asa. Tandaan na ang tunay na yaman ay ang pamilya, kapayapaan sa tahanan at katapatan sa tamang gawain. Ikalawa, ano-ano nga ba ang mensahe ng dula sa mga mambabasa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang sa pula sa puti na dula ay hindi lamang simpleng kwento tungkol sa sabong. Ito ay maaaring ituring na komentaryong panlipunan na tumutuligsa sa bisyo, maling pananaw sa swerte at kawalan ng pananagutan. Sa pamamagitan ng katatawanan, ipinapakita ng dula ang masakit ngunit makatotohanang realidad sa maraming Pilipinong pamilyang napapahamak dahil sa pagsusugal. Isa sa pinakamalakas na mensahe ng dula ay walang nananalo sa sugal, kahit ang mananalo talo rin sa huli. Ipinapaalala sa mambabasa na ang sugal ay hindi ugali o libangan. Isa itong bisyo na unti-unting sumisira sa buhay ng tao at ng kanyang pamilya. Ang dula ay isang paalala na ang tunay na pag-unlad ay nanggagaling sa matalinong pagdedesisyon, hindi sa tsamba. Hindi nagbabago ang buhay sa pagbabakasakali, kundi sa paggawa. Ang pag-asa sa swerte ay pagtakas sa pananagutan. Ang pag-asa sa swerte ay pumipigil sa tunay na pag-unlad. Ang Pilipino ay dapat magtagumpay hindi dahil sa sinuwerte, kundi dahil nagsikap. Bawat tao ay may kapangyarihang pumili. Ngunit kailangan niyang panindigan ang bunga nito. Piliin ang tama at hindi ang madali. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.